Ate, nawawala si Kiara. Kanina pa siya nagsabing pauwi na pero hanggang ngayon wala pa siya. Tapos may sinend siyang voice message sa akin. May narinig akong boses ng lalaki. Sigurado akong yun ang lalaking isinama niya sa bahay at pinapasok sa kwarto niya. Inamin ng lalaking yun na siya nga ang nagnakaw sa bahay. Ano? Hindi mo pa ba siya natawagan bago siya nawala? Nakakailan tawag na ako, ate, pero hindi siya sumasagot. Kinakabahan na ako. Baka kung ano na nangyari sa pamangkin ko. Bakit mo kasi siya pinabayaan? Hindi ko siya pinabayaan. Pauwi na nga siya nung magsabi siya sa akin eh. Paano ko naging kasalanan yon? Mag-isip ka nga, ate. Hindi itong tamang panahon para magsisihan tayo. Hanapin mo si Kiara. Wala akong pakialam kung saan ka pang lupalop maghahanap. Basta kailangan mo maiuwi ang anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Taon 2018. Aurora. Mula nang maulila sa mga magulang ay nagkawatak-watak na ang magkakapatid na sila Aya. Mabuti na lamang at pare-pareho na sila noon na nasa tamang edad. Kinaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagkaroon na sila ng trabaho. Ang ibang mga kapatid niya ay nag-asawa na at nakabuo na ng sariling pamilya. Siya naman nagtatrabaho bilang virtual assistant at sa bahay lang niya yon ginagawa. Nangungupahan siya sa bayan. Ilang barangay lang ang layo niya sa kapatid na si Lani, kaya paminsan-minsan ay nakakabisita siya roon. Unang kita pa lamang nila ng pamangkin niyan si Kiara ay napapansin niya na ang pagiging bastos at ang masamang ugali ng dalaga. Marahil ay madalas nasusunod ang gusto nito, hindi rin pinagsasabihan ng kanyang kapatid kaya nagkaganoon. Pero dahil hindi naman siya ang magulang noon ay hindi na lamang siya nakikialam. Ngunit hindi niya akalain na darating pala sa punto na magkakasama sila ng kanyang pamangkin ng matagal. Aya, kumusta ka? Okay naman, ate. Napatawag ka. Ano kasi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Kailangan ko ang tulong mo. Bakit, ate? Ano nangyari? Wala kasing maiiwan dito sa bahay. May pupuntahan kami ng asawa ko. Uuwi raw siya sa Bicol dahil malala ng sakit ng nanay niya. Pinapasama ko ng nanay niya dahil gusto raw akong makita. Balak sana namin magstay doon kahit 1 buwan lang para matagal-tagal pang magkasama yung mag-ina. Kaya lamang ay maiiwan naman mag-isa rito si Kiara. Hindi namin siya pwedeng isama dahil may pasok siya. Baka pwedeng dito ka muna kahit 1 buwan lamang. Ate, alam mo namang hindi pwede. Nagre-renta ako dito eh. Kung okay lang sa'yo, kami nang bahala sa 1 buwan na renta mo. Sasagutin na namin. Kailangan lang namin na may kasama si Kiara na mapagkakatiwalaan namin ng asawa ko. Kaya niya naman na mag-isa, ate. Malaki na si Kiara. Baka kasi mag-uwi ng barkada sa bahay habang wala kami eh. Saka alam kong makikinig siya sa'yo kaya ikaw na lang muna sana ang bahala sa kanya. Pagsabihan mo siya kapag matigas ang ulo. Kapag matigas ang ulo, pasaway naman talaga yung anak mong yun, Ate Lani. Sige na naman, Aya. Wala na kasi akong ibang mapapakiusapan. Tsaka ikaw lang ang malapit sa akin dito. Ang lalayo ng ibang mga kapatid natin tapos hindi rin sila pwede. Yan ka na naman, ate. Porket ako lang ang walang asawa, akala nyo, ayos lang na basta nyo na lamang akong utus-utusan. Wala lang akong sariling pamilya pero busy rin ako sa mga trabaho ko. Hindi naman kita inuutusan. Nakikisuyo nga ako, hindi ba? Nakikisuyo hindi naman ako pwedeng tumanggi. Di ganun na rin yon. Sige na naman, Aya. 1 buwan lang o kahit 3 linggo lang. Mauuna na lang akong umuwi para makabalik ka agad sa apartment. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Basta ate ha, sabihan mo si Kiara. Baka di yun makinig sa akin. Nako, masasabunutan ko talaga siya. Okay lang naman na pagsabihan mo kapag sumusobra siya. Pero huwag mo naman sasaktan.
Wow, paano kung siyang nauna? Napakabastos nga nung makipag-usap sa akin nung nakaraang pumunta ako sa inyo eh. Kaya anong aasahan mo sa anak ko? O siya, sige na, kakausapin ko na lamang siya. Punta ka na lang dito sa Biyernes, ha? Aalis kasi kami ng Sabado ng madaling araw. Yung renta mo, kami nang bahala. Hindi na, ako na lang ang magbabayad nun. Basta siguraduhin nyo lang na babalik kayo kaagad dahil kapag hindi ko kinayang ugali ni Kiara, iiwan ko talaga yung sa bahay nyo na mag-isa. Pagsapit ng araw ng Biyernes, maagang dumating si Aya sa bahay ng kanyang ate Lani para samahan ang pamangkin na si Kiara. Pero pagkarating pa lamang niya roon ay minalditahan na siya agad ng dalaga. Ni hindi man lamang siya nun binati o inalok ng pagkain kahit na naabutan niya yon na kumakain sa sala habang nanonood ng telebisyon. Napailing na lang siya sa inasal ng kanyang pamangkin, ngunit iniisip niya pa lamang na isang buwan silang magkakasama ay sumasakit na agad ang kanyang ulo. Aya, buti nandito ka na. Mamayang gabi na raw kami aalis. Nag-iwan ka na ba ng allowance ni Kiara? Hindi pa. Sa'yo ko na nga sana iaabot para ikaw nang magbigay sa kanya. 100 lang ang baon niya araw-araw. Baka naman mamaya kung ano-ano pang hingin sa akin yan, ha? Kapag may hiningi siya, tanggihan mo na lang kasi ganyan talaga siya. Maraming hinihingi na hindi naman kasama sa budget. Sige, ako nang bahalang magsabi sa kanya ng ibibili niyo, ate. O sige, eto yung allowance niya. Nagdagdag na rin ako para sa ibang kailangan niyo rito. Pero huwag ka mag-alala dahil kumpleto naman dito. Kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako. Oo, ate. Kung meron mang ibang kailangang gastusin at kaya ko naman, ako nang bahala. Basta babalik kayo sa sinabi niyong date, ha? Oy, Kiara, makinig ka sa tita Aya mo, ha? Sinabi ko na sa kanya na huwag kang bibigyan ng pera kapag umiral yung katigasan ng ulo mo. Oo naman. Ulit-ulit naman kayo eh. Umalis na nga lang kayo kung aalis kayo. Kiara, ano ba? Umayos ka nga sa pagsagot mo. Kahit ayusin ko naman ang pagsagot sa inyo, wala pa rin magbabago. Ay, hindi ko na talaga alam ang gagawin sa yung bata ka para magtino ka. Mag-asikaso na lang kayo, ate, para hindi kayo masyadong gabihin sa biyahe. Unang gabi pa lamang nawala ang kapatid ni Aya ay problemado na siya sa pamangkin na si Kiara. Nakaalis na ay panay pa rin ang bilin sa kanya ng kapatid na si Lani. Kahit siya ay halos marindi na rin doon, pero dahil menor de edad pa lang ang kanyang kasama ay kailangan niyang makinig. Isa pa, hindi niya kabisado ang ugali ng pamangkin niyang yun. Kiara, labas na dyan, kakain na. Hindi mo ba kayang kumain mag-isa? Hindi pwedeng hindi ka kakain. May iinumin ka pang gamot, hindi ba? Hindi ka pwedeng uminom ng walang laman ng tiyan mo, kaya lumabas ka na dyan at sabayan mo na akong kumain sa kusina. Hindi nga ako kakain, di ba? Bakit bang kulit-kulit mo? Gusto mo bang tawagan ko pang nanay mo para kumain ka? Wala ka na bang ibang kayang gawin kundi ang magsumbong kay mama? Buti naman at lumabas ka na. Sumbongyera! Kailangan, dahil alam kong hindi ka basta-basta susunod sa akin. Bakit ba kasi pumunta ka pa rito? Hindi mo naman ako kailangang samahan. Hindi ka magsasabi niyan. Kami ng nanay mo magkausap tungkol dyan. Hindi kita gusto. At sa tingin mo, gusto kitang kasama? Mas magaan ang buhay ko na mag-isa lang ako sa unit ko. Pero dahil sa'yo, kailangan ko magstay dito ng matagal. Ayaw mo naman pala akong kasama eh. Eh di iwan mo na lang ako. Sinabi ko lang na ayaw ko pero hindi kita iiwan dito na mag-isa. Hindi ko ibibigay ang gusto mo, dahil alam kong magiging masaya ka. Kung ayaw mong mahirapan ka, umalis ka na ngayon pa lang. Hindi tayo magkakasundo, tita. Wala akong pakialam kung magkakasundo man tayo o hindi. Tiisin mo ang presensya ko dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi dumarating ang nanay mo. Bakit bang kulit-kulit mo? Malaki na ako, kaya ko ng sarili ko. Kung kaya mo ng sarili mo, hindi ka pa sasamahan sa akin ng nanay mo. Kaya kung pwede lang, huwag ka nang magmagaling kung hindi mo naman talaga kaya. Bakit pa wala nakikinig sa akin sa bahay na to? Bakit hindi mo na lang tanungin ang sarili mo? Sigurado kong alam mo kung anong sagot dyan. Umalis ka na, tita. Hindi kita kailangan dito. Hindi rin kita kailangan. Pero wala ka nang magagawa dahil hindi ako aalis dito kahit anong gawin mo. Manigas ka dyan. Dahil hindi magawa ni Kiara ang mga gusto niyang gawin, palagi na lamang siyang nagmumukmok sa kanyang silid.
Ilang beses na siyang inaya ng mga kaibigan niya para mamasyal at magparty, pero hindi niya mapagbigyan ng mga yon dahil sa kanyang tita Aya na bantay sarado siya araw-araw. May mga pagkakataon na sinusubukan niyang tumakas, pero lalabas pa lamang siya ng kwarto ay naroon na agad ang kanyang tiyahin para siya ay sitahin. San ka pupunta? Bakit pa palagi ka nalang nandyan, tita? Dahil alam ko na tatakas ka. Payagan mo naman ako kahit isang beses lang. Nabobore na ako dito sa bahay eh. Saka mo na gawin yan kapag nandito ng nanay mo. Sa kanya ka mismo magpaalam. Kapag pinayagan ka niya, edi walang problema. Ganap na ganap ka talaga sa pagiging bantay mo sa akin, no? Magkano bang binayad sa'yo ni mama, ha? Ibabayad ko na lang ang allowance ko para lang tumigil ka na sa pagbabawal sa akin. Alam mo kung kapatid lang kita, kanina pa pumutok yung nguso mo. Masyado kang bastos, Kiara. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? Mula nung dumating ako rito, wala na akong ibang narinig sa'yo kundi reklamo. Masyado mo kasi akong pinaghihigpitan. Talo mo pa kasi si mama eh. Epal ka masyado. Magpasalamat ka na lang na hindi ako mama mo. Dahil kung anak kita, mas lalo pa kitang ikukulong sa kwarto mo. Kahit gadgets mo, kukunin ko hanggat hindi ka nagtitino. Wow! Talagang balak mo pa akong igaya sa'yo? Kaya siguro hindi ka pa rin nakakapag-asawa hanggang ngayon kasi mas gusto mong bulukin na lang ang sarili mo. Hoy, Kiara! Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo, ha? Kung hindi mo gusto, edi hayaan mo na ako. Pumasok ka na sa kwarto mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ka ang masusunod dito. Bago pa umalis sa nanay mo, sinabihan ka na sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. Kaya hindi na natin to dapat pinagtatalunan. Nakakaumay ka na. Sa susunod na magpumilit ka pa ng ganyan, hindi ka na talaga makakalabas ng kwartong yan. Nang makapasok sa silid si Kiara, saka pa lamang kumalma si Aya na noon ay nasagad na ng kanyang pamangkin ang pasensya. Ginawa niya na ang lahat para unawain ang dalagita, ngunit sadyang matigas ang ulo ng batang yun at bastos rin ang pag-uugali. Kinabukasan, hindi na naman lumabas ng kwarto si Kiara kahit oras na ng kanilang agahan. Ngunit imbis na suyuin at piliting kumain, hinayaan na lamang yon ni Aya. Hindi siya nagluto ng pagkain ng tanghalian dahil mag-isa lamang siyang kakain. Ngunit sinadya niya rin yung gawin para subukan si Kiara kung hanggang kailan noon matitiis ang gutom. Makalipas ang ilang oras, lumabas na ng silid ang dalaga. Sapo ang kanyang kumukulong tiyan. Sinundan niya lamang yun ng tingin habang nagtatrabaho. Bahagya siyang natawa nang makita ang kanyang pamangkin na naghahanap ng pagkain. Wala bang pagkain? Meron kanina. Ilang beses kitang tinawag, diba? Pero hindi ka lumabas. Kaya kesa masira, binigay ko na lang sa mga asong gala. Ano? At talagang inuna mo pa yung mga asong gala kesa sa akin? Ikaw ang inuna ko pero nag-iinarte ka. Kung gusto mong kumain, magluto ka na lang dyan. Isusumbong kita kay mama. Sasabihin ko lang ginugutom mo ako. Kung ginugutom kita, hindi na sana kita tinawag kanina. Di sana nagtira ka na lang. Napakasama ng ugali mo, tita. Pagkain na lang pinagdadamot mo pa. Sino bang mas masama ugali sa ating dalawa, ha? Sa tingin mo ba gaganahan ako magpasensya sa isang kagaya mo? Masyado kang mareklamo. Gusto mo ikaw palagi ang nasusunod. Lilinawin ko lang, ha? Hindi ako kasambahay dito para utus-utusan mo at gawin kung anong gusto mo. Hindi kita pagsisilbihan. Nandito lang ako para samahan ka. Pasalamat ka nga ay pinagluto pa kita ng pagkain eh. Sa utang na loob ko papalain sa'yo? Kung yun ang gusto mong isipin, wala akong magagawa. Sana makabalik na agad sila mama para makalis ka na dito. Hay nako, sana nga. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang bumalik sa apartment para matahimik na ang buhay ko. Naririndi na ako sa araw-araw na nag-aaway tayo eh. Tsaka yung boses mo nakakairita. Bakit ikaw? Maganda ba yung boses mo? Wala ka nang ginawa maganda sa akin eh. Hindi ka ba talaga nauubusan ng isasagot? Kung gusto mong kumain, pues magluto ka ng sarili mong pagkain. Para kahit magreklamo ka, wala na akong pakialam. Tama lang din yan para maranasan mo na magkumilos na mag-isa. Ayoko na sa bahay na to! Di magpalit ka na ng magulang. Kinabukasan, dahil may pasok na,
ay sinamantala ni Kiara ang pagkakataon para makapaglakwat siya. Pagkatapos ng klase, imbis na umuwi, ay sumama siya sa bahay ng kanyang manliligaw na si Aaron. Matagal na siyang nakikipagkita ng patago sa lalaki, ngunit kahit gusto na niyang sagutin yon, ay hindi niya magawa dahil pinagbabawalan siya ng kanyang ina na magkaroon ng nobyo sa ganoong edad. Dinala siya ni Aaron sa bahay ng kapatid nitong si Edong. Sakay sila ng motorsiklong minamaneho ng lalaki. Yun pa lamang ang unang beses na makakarating siya roon at hindi pa niya nakikilala ang nag-iisang kapatid ng binata. Bakas sa mga mata niya ang matinding pagkasabik dahil sa pansamantalang kalayaan. Ipapakilala kita sa kuya ko para patunayan na seryoso ako sa panliligaw ko sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan patunayan yon dahil naniniwala naman ako sa'yo. Talaga? Kung ganon, dapat mo na pala akong sagutin. Yun na nga ang problema eh. Ayaw pa kasi ni na mama. Kapag naging tayo, siguradong malalaman nila yon. Pwede naman natin gawing patago ang relasyon natin. Hindi mo kailangan magpaalam sa kanila. Pero hindi naman yung ganong kadali eh. Baka naman ayaw mo lang talaga sa akin. Ano ka ba? Hindi yung ganon. Kung talagang gusto mo ako, sagutin mo na ako ngayon. Papayag naman ako na ilihim natin na may relasyon tayo eh. Gusto ko lang masiguro na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Wala namang iba, Aaron. Ikaw lang talagang pinagbigyan ko na manligaw sa akin. Ganon kita kagusto. Kung ganon, wala naman palang dahilan para hindi mo pa ako sagutin. Ay, sige na nga. Tayo na. Talaga? Girlfriend na kita? Oo, girlfriend mo na ako, kaya huwag ka na magtampo dyan. Basta ipangako mo sa akin na secret lang muna ang relasyon natin, okay? Hindi to pwedeng malaman ni na mama at papa. Ay, oo na. Hindi ko rin ipagsasabi na tayo na. Kung ganon, ipakilala mo na ako sa kuya mo para maging legal na tayo sa pamilya mo. Sana may pakilala mo rin ako sa pamilya mo. Hindi pa kita may papakilala sa kanila ngayon, pero pwede kitang isama sa bahay. Tita ko lang ang kasama ko ron. Pwede kitang papasukin ng patago. Matapos siyang ipakilala ni Aaron sa kuya nito, mas lalong lumakas ang loob ni Kiara. Mas lalong tumindi ang kagustuhan niya na makatikim ng kalayaan mula sa kanyang mga magulang. Inimbitahan niya si Aaron sa bahay kahit na alam niya na tututulan yon ng kanyang tiyahing si Aya. Sigurado ka bang ayos lang na papasukin mo ako rito? Oo naman, wala namang karapatan si tita na pagbawalan ako, no? Bahay namin to at nandito lang siya para samahan ako. Kahit na, kung nandito siya para bantayan ka, siguradong pagbabawalan ka rin na magsama rito ng kung sino-sino lang. Ano ka ba? Hindi ka naman kung sino-sino lang. Boyfriend kita, no? Kaya mo kayang sabihin yan sa kanya? Kapag nahuli niya tayo, di sasabihin ko sa kanyang totoo. Buti naman kung ganun. Kala ko itatanggi mo ako eh. Imposible yon. Mahal na mahal kaya kita. Teka, bakit patingin-tingin ka sa paligid? Nasa kusina si tita ng ganitong oras. Busy yun sa pagluluto, kaya halika na. Doon na muna tayo sa kwarto. Kapag nakatulog na siya, saka tayo lalabas. Sige, natatakot lang naman ako na baka mahuli niya agad tayo eh. Hindi ko rin alam kung paano magpapakilala sa kanya nang hindi siya magagalit. Huwag mo nang isipin yon. Hindi mo kailangan ng approval niya. Ganyan ka ba makipag-usap sa tita mo? Oo, kaya lagi kami magkaaway nun. Mag-aaway nga talaga kayo kung ganyan kakabait. Kung iinisin mo lang ako, buti pa umuwi ka na lang. Eto naman di na mabiro. Ganyan ba talaga pag anak na may malaking bahay? Mukhang prinsesa kanila dito sa bahay niyo ah. Wala ba kayong may dito? Ayaw ni mama. May tagapaglaba lang kami, pero yung ibang gawain, sina mama at papa ang gumagawa. Ah, ang sipag naman nila. Ilan bang kwarto dito? Hindi ba sila nahihirapan maglinis? 3 lang naman ang kwarto dito. Yung nasa tapat nitong kwarto ko, yun ang kina mama at papa. At yung katabi ko naman, alam mo na, sa kontrabida kong tita. Matatagalan pa bang pagbalik ng mama at papa mo? 1 buwan daw sila mawawala, kaya matagal-tagal pa sila bago bumalik dito. Hay, kung pwede ko nga lang hilahin ng oras para nandito na agad sila eh. Huwag mo kasing masyadong isipin na wala sila rito.
tingnan mo, sa mga susunod na araw, hindi ka na masyadong epektado na hindi mo sila kasama. Mag-enjoy ka rin kasi. Gumala ka. Hindi yun nandito ka na lang palagi sa bahay nyo. Gusto mo, itakas kita? Talaga? Oo, tapos ibabalik kita dito bago pa magising ang tita mo. Ay, gusto ko yan. Sabihan mo ako kung kailan mo ako itatakas para makagala tayo, ha? Dinala ni Kiara sa kwarto niya ang nobyong si Aaron at doon sila nagpalipas ng oras. Gustuhin man nilang magkwentuhan ay hindi nila magawa dahil maririnig yon ni Aya sa labas. Nang mga sandaling yon, katatapos lang magluto ng kanyang tiyahin. Mauuna na sana siyang kumain, ngunit naalala niya ang kanyang pamangkin. Kahit naiinis siya sa pagiging bastos at reklamador noon, ay nakakaramdam pa rin siya ng awa. Naisip niya na hindi naman tama na yon ay kanyang gutumin, lalo na't walang kaalam-alam sa buhay ang dalagita. Kahit sa paghuhugas ng mga plato ay hindi yun marunong. Kiara, kakain na. Lumabas ka na dyan. Mamaya magrereklamo ka na naman kapag wala kang makain. Mamaya na ako, tita. Magtira ka na lang ng ulam. Bakit ba ayaw mong lumabas? Ano bang ginagawa mo dyan? Nagre-review po kasi ako, tita. Lalabas na lang po ako mamaya. Mamaya mo na yan ituloy. Kumain ka na muna para hindi ka malipasan ng gutom. Mamaya na nga, tita eh. Nagre-review ka ba talaga o tinatamad ka na naman? Lumabas ka na dyan para... Sino yung lalaking yan? Bakit pinapasok mo siya dito sa kwarto mo? Tita, magpapaliwanag po ako. Talagang magpapaliwanag ka. At ikaw, lalaki ka. Sino ka, ha? Bakit nandito ka sa kwarto ng pamangkin ko? Ay, teka, sandali. Huwag po muna kayong magalit. Nandito ako dahil niyaya po ako ng pamangkin ninyo. Kahit na, kapag sinabi ba niyang kumain ka ng tae, gagawin mo rin? Huwag kang sunod ng sunod kung alam mong mali. Ano bang mali doon, tita? Boyfriend ka naman si Aaron, ah. Yun na nga ang problema. Nag-boyfriend ka nang hindi mo ipinapaalam sa nanay mo at pinapasok mo pa sa kwarto mo nang kayong dalawa lang. Itinago mo pa talaga sa akin? Sino sa tingin mo matutuwa, ha, Kiara? Ayan ka na naman, tita eh. Nagbibida-bidahan ka na naman. Pati ba naman pagbo-boyfriend ko, pakikialaman mo pa? Oo, dahil ibinilin ka sa akin ng nanay mo at gagawin ko kung anong sinabi niya sa akin. Kaya ikaw, umuwi ka na dahil mag-uusap pa kami ng pamangkin ko. At kung pwede, huwag na huwag ka nang pupunta rito hanggat hindi pa nakakabalik ang ate ko. Harapin mo sila mag-asawa, dun ka magpakalalaki. Hindi yung nagtatago ka ng ganito para lang makipaglandian sa pamangkin ko. Grabe naman kayo kung makapagsalita. Para namang nakagawa na ako ng malaking krimen sa pagsama ko rito kay Kiara. Tama ka. Isang malaking krimen nga ang ginawa mo dahil menor de edad pa tong si Kiara. Pwedeng-pwede ka namin kasuhan. Eh, teka lang naman po. Kaso agad, niyaya lang naman ako ni Kiara dito kaya ako sumama eh. Siya pa nagpapasok sa akin dito kaya hindi ako basta pumasok ng walang paalam. Nagpaalam ka man o hindi, mali pa rin na sumama ka sa kanya sa kwartong to. Hindi tama na magkasama kayo at kayong dalawa lang ang nasa loob ng isang kwarto. Alam mo kung anong posible mangyari sakaling hindi nyo mapigilan ang kapusukan yung dalawa? Ganun bang tingin mo sa akin, tita? Sa tingin mo ba basta-basta ko nalang ibibigay ang sarili ko kay Aaron? Hindi ako tanga. Ano? Katangahan yun para sa'yo? Akala ko ba mahal mo ko? Mamaya na lang tayo mag-usap. Pero sa ngayon, buti pa umuwi ka na lang muna. Labo mo rin naman eh. Parang kanina lang handa kang gawin ng lahat, makasama lang ako. Tapos ngayon nabisto ka na, katangahan na para sa'yo yung pakikipagrelasyon sa akin. Diyan ka na nga, wala kang kwenta. Teka, Aaron, mali ka ng pagkakaintindi. Walang mali sa pagkakaintindi ko, pero dyan sa pananalita mo, meron. Uuwi na ako. Kalimutan mo na lang na naging tayo, Kiara. Aaron, please mag-usap muna tayo. Hindi ka lalabas ng bahay, Kiara. Diyan ka lang sa kwarto mo. Pwede ba? Sakal na ako sa'yo. Sumusobra ka na eh. Lahat na lang bawal. Kita mo naman yung nangyari, di ba? Pati yung kaya sa isang tao na umiintindi at dumadamay sa akin na wala na rin. At dahil yun sa'yo, kontrabida ka sa buhay ko. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, pero hindi na magbabago ang isip ko. Lalo na ngayon na nagawa mo pa magpapasok na ibang tao rito. At paano naman naging ibang tao si Aaron, ha?
Boyfriend ko nga siya at balang araw magiging parte na rin siya ng pamilyang ito. Yun ay kung papayagan ka ng mga magulang mo. Makakarating kay mama lahat ng ginagawa mo sa akin. Sige, ipaalam mo para malaman niya rin na may boyfriend na ang reklamador at malandi niyang anak. Hindi ako malandi. Ano sa tingin mo ang tawag sa tulad mo na hindi makapaghintay na payagan ka magka-boyfriend, ha? 16 ka palang, Kiara, at sa itsura pa lang ng lalaking yon, sigurado ako na hindi kayo magkaedad. 3 taon lang naman ang tanda sa akin ni Aaron, ha? Kita mo na, nasa legal na edad na siya pero ikaw hindi pa. Kaya tigilan mo na yung pag-iilusyon mo na pwede mong gawin lahat na magugustuhan mo. Makakarating to sa nanay mo, tatawagan ko siya mamaya. Hindi na kailangan, ako na mismo ang tatawag sa kanya. Mahirap na, baka mag-iba pang kwento mo. Napailing na lamang si Aya dahil sa sinabing yon ng kanyang pamangkin. Hindi na lamang siya sumagot pa dahil batid niyang hindi sila matatapos. Ngunit hindi niya akalain na magsisinungaling pala si Kiara sa sariling ina para makuha ang simpatsya noon at siya ang lumabas na masama sa nangyari. Ma, kailan ba kayo uuwi ni Papa? Miss na miss ko na kayo eh. Pasensya ka na anak, pero hindi pa talaga kami makakabalik agad dyan. Konting tiis na lang. Tsaka nandyan naman ang tita mo. Sabihin mo lang sa kanya kung ano mga kailangan mo. Paano ko sasabihin sa kanya eh? Lagi nga kami magkaaway noon. Ginugutom niya ako dito, Ma. Kahit pagkain, pinagdadamutan niya ako. Tapos, sobrang higpit niya sa akin. Ayaw niya akong palabasin ng kwarto. Kinukulong niya ako dito. Para na akong preso dito, Ma. Sana bumalik na kayo para makaalis na siya rito. Parang hindi ko nakakayanin pang magtagal dito si Tita Aya, Ma. Bakit ka naman ikukulong ng tita mo sa kwarto? Ang sabi niya, kusa ka raw na hindi lumalabas. Paano ko lalabas eh? Ayaw niya nga akong palabasin. Buisit siya. Tapos kanina, nagsama lang ako ng kaibigan dito. Galit na agad siya. Parang gusto na manakit. Bakit daw ako nagpapapasok ng kaibigan sa kwarto ko? Eh, babae naman yon. Ay, mukhang nagkamali ako sa desisyon na si Aya ang pagbantayin ko sa iyo ah. Kawawa ka naman dyan, anak. Kawawa talaga ako, Ma. Parang wala na akong ginawang tama para sa kanya. Kaya please, umuwi na kayo ni Papa dito. Huwag ka mag-alala. Gagawa kami ng paraan para makauwi kami kaagad dyan. Basta konting tiis na lang muna, anak, ha? Tawagan mo kami palagi at sabihin mo sa amin kung ano nangyayari dyan. Pagsasabihan ko na rin lang ang tiya Aya mo. Huwag na, Ma. Baka lalo lamang siya magalit sa akin. Gawan niyo na lang ng paraan na makauwi ka agad. O siya, sige na. May gagawin pa kami ng papa mo, ha? Mag-iingat ka dyan, anak. Napangisi na lamang ang dalaga matapos makipag-usap sa kanyang ina. Batid niyang madali lamang niya yung mapapapaniwala kapag pinagana niya ang paglalambing at pagpapaawa sa kanyang mga magulang. Kaunting tiis na lamang at aalis na rin ang tinuturing niyang kontrabida sa kanyang buhay. Aya, tumawag sa akin kanina si Kiara. Umiiyak yung bata. Ano ba nangyayari dyan? Masyado ka naman yata nagiging mahigpit sa kanya. Bakit, ate? Ano bang isinumbong sa'yo ng anak mo? Ang sabi niya, wala na raw siyang ginawang tama para sa'yo. Wala naman talaga, ate. Ayaw niyang kumain. Puro pag-iinarte. Grabe nga kung makapagsalita sa akin. Masyado nang bastos ang bibig ng batang yon. At sa sobrang katigasan pa ng ulo, nag-uwi pa ng boyfriend dito. Kaya pala ayaw niya lumabas ng kwarto dahil magkasama sila sa loob. Anong boyfriend? Kaibigan niya lang naman ang babae na isinama niya dyan ah. Hay nako, Aya, kung gusto mo lang siraan ang anak ko, teka nga, anong kaibigan? Siya mismo nagsabi sa akin na boyfriend niya yon. Hindi babaeng kasama niya kundi lalaki, ate. Binanggit pa nga niya na Aaron ang pangalan nun. Ay, Aya, naiintindihan ko naman na nagmamalasakit ka rin kay Kiara pero huwag ka naman masyadong mahigpit sa kanya. Baka dahil dyan, magrebelde na ang anak ko. Di ba ikaw rin naman na nagsabi sa akin na gawin ko to? Ano ba talaga, ate? Hirap niyo namang intindihin. Hihingi-hingi kayo ng pabor tapos ako pa nagmumukhang masama? Huwag naman sanang sasamaan loob mo. Nag-aalala lang din naman ako para kay Kiara. Ina ko, Aya, kaya sana maintindihan mo ko.
Kahit hindi ko pa nararanasan maging ina, kaya kitang intindihin, ate. Pero yung sa akin niyo isisi yung pagkakamali ng anak niyo, yun ang hindi tama. Una sa lahat, ikaw nakiusap sa akin na samahan ko siya. Kung hindi naman pala kayo pabor sa ginagawa ko, di sana humanap na lang kayo ng iba makakasama niya. Akala niyo ba nag-enjoy ako sa pagbabantay sa kanya? Talo ko pang may alagang 10 bata sa tigas ng ulo ni Kiara. Bastos pa kung sumagot sa akin. Walang araw na hindi kami nagtatalo. Pagbigyan mo na lang kami kahit 1 buwan, Aya. Yun lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo na lamang masyadong paghigpitan si Kiara, ha? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero kapag may nangyari masama sa kanya, huwag niyo akong sisisihin. Dahil ipapaalala ko sa iyo ng paulit-ulit ang sinabi mo. Isa pa, malalaman mo rin naman na nagsisinungaling sa iyo ang anak mo. Dismayado si Aya sa sinabing yon ng kanyang ate Lani. Wala naman sana siyang balak na tumira doon kung hindi lamang siya pinakiusapan. Ngunit dahil sa kasinungalingan ng kanyang pamangkin, siya pa ang lumalabas na masama. Gayunpaman, inisip na lamang niya ang katiting na malasakit na mayroon siya para kay Kiara. Titiisin na lamang niya ng 1 buwan ang ugali ng dalaga hanggang sa makaalis na siya roon. Samantala, hindi matanggap ni Aaron na napahiya siya sa harap ng tiyahin ni Kiara nung araw na yon. Buong akala niya ipagtatanggol siya ng kanyang nobya, ngunit dahil sa narinig niya, pakiramdam niya ay hindi naman siya ganoon kamahal ng babae. Ngunit bukod pa ron, naudlot din ang nabuo niyang plano mula nang magpasya siyang ligawan si Kiara. Buisit na babae yun. Kala ko pa naman matino talaga siya. Magbabago na nga sana ang isip ko sa plano natin Pero dahil sa ginawa niya, lalo niya lang pinatunayan na dapat lang nating gawin yun sa kanila. Masyado ka naman kasing naging malapit sa kanya. Ang usapan lang natin, gagawin mong lahat para magustuhan ka niya. Pero hindi kasama sa usapan yung gugustuhin mo siya. Tanga. Mapipigilan ko ba naman yung kuya? Maganda siya. At kahit maarte, mas lamang pa rin yung mga bagay na kagusto-gusto sa kanya. Pero nasampulan ka. Pinahiya ka ba naman sa harap ng tiya niya na hindi ka rin gusto? Yun na nga ang hindi ko napaghandaan, kuya Pero hayaan na natin yon. Mababawian ko rin naman siya kapag nanakawan na natin ang bahay nila. Sigurado marami tayong makukuha ron, lalo na dun sa tita niya. Nakita ko yung ginagamit na laptop, mukhang mamahalin. Sigurado ako may mga alahas din yun. Napag-aralan mo na ba yung loob ng bahay? Oo, kuya. Kabisado ko na ang mga daraanan ko. Hindi naman masyadong malaking bahay nila, tsaka 2 lang ang pinto na pwedeng daanan, sa harap at sa likod. Sa tingin mo ba, may makukuha talaga tayo ron? Baka naman mamaya nagkamali tayo ng target. Nakita naman natin sa mga post ng nanay niya kung paano mag-flex ng mga binibiling alahas, di ba? Kahit si Kiara, binibilhan din nun. Eto nga may nakuha ka agad ako. Aba, ibang klase ka rin talaga, tol Matinik ka talaga pagdating sa pagnanakaw no? Sus, ako pa kuya? Sa tagal na natin tong ginagawa, basic na basic lang sa akin yan. Pero tingnan mo muna kung tunay na ginto. Akin na. Eto. Mukhang tunay naman. Subukan kong dalhin sa sanlaan bukas. Mabuti pa nga para makapag-ulam naman tayo na masarap-sarap. May kamahalan din to siguro. Sa tingin ko, aabot din ng mahigit 10,000 ang halaga niyan. Kaya lang, mas mababa na makukuha natin pagdating sa sanlaan. Malaki ang lugi natin dun. Ano bang lugi ang sinasabi mo, kuya? Nakaw lang naman yan. Huwag ka namang hinayang. Magpasalamat ka na lang na may makukuha pa tayo. Sa bagay, basta galingan mo sa pagnanakaw sa kanila. Ako naman ang bahala sa pagdispatcha. Ilang araw ang lumipas na hindi pinapansin ni Aaron si Kiara. Ginawa niya na ang plano nilang magkapatid. Hindi naman naging mahirap sa kanyang pasukin ang bahay dahil kabisado niya na yon. Ilang bahay na rin ang nagawa niyang pasukin nang walang kahirap-hirap, kaya madali niyang nabuksan ang pinto nila Kiara. Sa likod siya dumaan para walang makapansin sa kanya. Hindi kasi pwedeng daanan ang mga bintana dahil may grills ang mga yun, kaya dun na lamang niya piniling dumaan. Unang pinasok ni Aaron ang kwarto ng mag-asawa.
3 lamang ang kwarto sa bahay na yun at alam niya na kung saan ang kwarto ng mga magulang ng dalaga dahil nagawa niya na yung itanong kay Kiara. Tingnan ko lang kung magawa mo pa magyabang sa akin kapag naubos ko ng mga alahas ninyo. Tagumpay na nakapasok ng silid si Aaron. Hindi man lang siya nakalikha ng kahit anong ingay dahil sanay na siya sa gawaing yun. Halos tumulo ang kanyang laway nang makita ang drawer doon na pinaglalagyan ng mga alahas na pagmamay-ari ng mga magulang ni Kiara. Aba, mukhang tiba-tiba ako rito. Ang dami. Malaki-laki ring halaga to. Kinuha niya ang lahat ng pwede niyang dalhin, pati na rin ang laptop at tablet na nakita niya roon. Sunod naman niyang pinasok ang kwarto ni Aya na noon ay malalim na ang tulog dahil sa pagod sa trabaho at paglilinis ng bahay. Walang kahirap-hirap na nakuha ni Aaron ang mga gamit ni Aya at ang panghuli ay ang kwarto na ni Kiara. Ngunit pagpasok niya pa lamang doon, natigilan kaagad siya nang makita na mahimbing na natutulog ang dalaga, na maikling pantulog lamang ang suot-suot. Ang ganda-ganda mo talaga, Kiara. Marahang hinaplos ni Aaron ang mga hita ng dalaga at saka inilapit doon ang kanyang labi. Sana pala hindi na lang ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi bale, makukuha rin naman kita. Alam kong hindi mo ako matatanggihan. Sa akin ka lang, Kiara. Akin ka lang. Hindi ako papayag na mapapunta ka sa ibang lalaki. Nang bahagyang gumalaw si Kiara, kaagad na lumayo sa kama si Aaron. Ngunit bago siya lumabas ng silid, ay kinuha na muna niya lahat ng maaari niyang makuha doon. Pati ang cellphone ng dalaga ay hindi niya pinalampas. Maibebenta rin nila yon kahit sa mababang halaga. Pero may iba siyang plano sa cellphone ng dating nobya. Kung gaano kadaling nakapasok sa bahay si Aaron, ay ganun din siya kadaling nakalabas, dala ang kanyang mga ninakaw. Nag-aabang naman sa labas ang kanyang kuya na si Edong. Kuya, sibat na tayo. Bah, dami niya na. Oo, kaya tiba-tiba tayo rito. Sakay na, baka may makakita pa sa atin dito. Kinaumagahan, nagkagulatan na lamang sina Aya at Kiara nang pareho silang maghanap ng mga nawawalang gamit. Tanging cellphone na lamang ni Aya ang natira sa kanya at ang wallet na nakatago sa cabinet na kanyang pinaglalagyan. Isa yun sa mga pinaka-iingatan niya dahil naroon lahat ng kanyang mga ID kaya hindi niya yun nilalagay sa kung saan-saan lamang. Tita, nawawala yung cellphone at laptop ko. Pati yung kwintas at bracelet na binigay sa akin ni Mama, wala na rin. Nawawala rin ang mga gamit ko. Buti na nga lang at lagi kong katabi ang cellphone ko. Kung hindi, pati ito nakuha na rin na magnanakaw. Pero sino naman ang gagawa nun? Tsaka paano siya nakapasok dito? Hindi ko rin alam, tita. Mababaliw na ako. Paano ko makukontak si na Mama? Pati allowance mo na tangay na magnanakaw eh. Ay, ang laking problema naman nito. Wala akong gagamitin sa pagtatrabaho ko. Kailangan mahanap natin na magnanakaw bago pa man niya maibenta ang mga gamit natin. Mahirap na mahanap yung tita. Hindi naman gumagana yung CCTV sa labas. Baka meron sa kapitbahay. Ay, tama. May CCTV si na Aling Nina. Kinausap ni Aya ang kapitbahay ni Kiara para makita kung nakunan ang magnanakaw na tumangay ng mga importante nilang gamit. Hindi naman yun nagdalawang isip nang malamang nanakawan sila. Mabuti na lamang at naka-on yun nang gabing pinasok sila ng magnanakaw. Kitang-kita nila kung paano sapilitang pinasok ng lalaking nakahudi ang gate. Nakunan din ang paglabas noon, dala ang kanilang mga gamit. Hanggang doon lamang ang nakuna ng CCTV kaya hindi rin nila nakita ang muka ng lalaki. Hindi lang pala isang nagnakaw sa atin, may kasabwat siya. Paano na ako nito, tita? Hindi na ba ako makakapasok?
Makakapasok ka pa naman. Ako na lang muna magbibigay ng baon mo habang hindi pa nakakapagpadala sina ate. Nasabi ko na sa kanila na nanakawan tayo, kaya hindi kanila makontak. Pero dahil napasok na tayo dito na magnanakaw, hindi na magandang pakiramdam ko. Malaki ang posibilidad na mapasok pa ulit tayo rito. Buti nga, ninakawan lang tayo eh. Paano kung pinagtangkaan pa tayong dalawa? Natatakot na tuloy ako matulog mag-isa sa kwarto. Napasok din ako ron nang hindi ko namamalayan, tita. Ako rin eh, kaya pagbalik ni na ate, padadagdagan natin ang lock ng pinto. Pero paano tayo ngayon? Sabi mo di ba delikado na tayo dito ngayong napasok na tayo? Paano kung balikan tayo ng mga yon? Para makasiguro tayo, sa isang kwarto na lang muna tayo matulog. Pero mamaya, bibili ako ng bagong laptop para sa trabaho ko. Marami pa akong kailangang asikasuhin dahil sa pagkawala ng gamit ko eh. Ay, hindi ko na alam kung paano pa ako magsisimula. Malaman ko lang talaga kung sino magnanakaw na yon. Kakalbuhin ko siyang buwisit siya. Ang laki ng problemang binigay niya sa akin. Dahil sa banta sa kaligtasan ng dalawa, nagpasya muna si Kiara na doon matulog sa kwarto ni Aya para magkasama silang dalawa. Bukod sa lock ng pinto, ay hinaharangan pa nila yon ng mabigat na gamit para hindi kaagad mabuksan. Malaki ang naging problema ni Aya, pero nagawan naman niya yon ng paraan. At sa kabila ng nangyari, may maganda rin naman yung naidulot sa samahan nila ng kanyang pamangkin. Napansin niya na hindi na yon nagrereklamo sa kanya, sumasabay na sa oras ng pagkain, at kung ano ang ihain niya ay kinakain na ng dalaga. Dahil siya rin muna ang nagbibigay ng allowance, sumusunod na rin yon sa mga bilin niya. Isa pa, marahil ay natakot na ring mabiktima pa muli ng magnanakaw ang dalaga, kaya maaga na yung umuwi at hindi na naglalakwat siya. Nakausap na ni Aya ang kapatid niyang si Lani, ngunit bilin noon na saka na lamang bibigyan ng bagong cellphone ang anak sa kanilang pagbabalik. Nagpadala na si Lani ng pera para sa allowance ni Kiara, kaya naman naisipan niyang bilhan na muna ng cellphone na magagamit ang pamangkin para makontak niya yon kapag wala sa bahay. Wala ka bang homework ngayon? Meron, tita. Kailangan mo ba ng magagamit na cellphone? Manghihiram sana ako para makagawa ko mamaya. Wala na rin kasi akong laptop. Kung kailangan mo ng laptop, gamitin mo yung sa akin habang hindi pa oras ng trabaho ko. Talaga, tita? Salamat, ha? Kung kailangan mo rin ng cellphone, heto, gamitin mo na to. Bago yan, pero hindi kasing mahal nung ninakaw sa'yo. Okay na to, tita. Kailangan ko rin kasi talaga sa school, eh. Sa'yo na yan. Pasensya ka na at yan lang ang nakayanan ko. Kailangan ko pa kasing bumili ng bagong laptop. Buti nga at hindi kasama sa tinangay na magnanakaw yung cellphone ko eh. Tita, salamat talaga ha. Sobrang laking bagay nito para sa akin. Wala yon. Hindi rin naman kita kayang tiisin. Tita, sorry nga pala sa mga nasabi ko sa iyo ha. Saka sa pagmamaldita ko sa iyo. Sa lahat ng nakakahiyang ginawa ko. Hayaan mo na yon. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Ang mahalaga, okay tayo. Walang napahamak sa atin at na-realize mo na rin ang mga pagkakamali mo. Salamat, tita. Promise, iingatan ko tong cellphone na binigay mo sa akin. Hindi na rin muna ako magpapabili kina mama para magamit ko to ng matagal. Ikaw ang bahala. Basta gawin mo na lang lahat ng dapat mong gawin. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka, okay? Okay, tita. Sa isang iglap, naging magaan ang lahat para kay Aya. Dahil sa pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Kiara, hindi na siya sinasagot noon ng pabalang at palagi na ring nagpapaalam sa kanya tuwing merong pupuntahan. Sinasabi rin naman niya yon sa kapatid niyang si Lani para patunayan na hindi niya pinababayaan ang kanyang pamangkin. Samantala, bagamat marami ang nakuha ni Aaron sa bahay ni Kiara ay hindi pa rin magawang maging masaya ng binata. Araw-araw siyang nangungulila sa presensya ng dating nobya, lalo na nang mabuksan niya ang cellphone na kanyang ninakaw. Nakita niya na walang ibang lalaking kinakausap ang dalaga.
Nabasa niya rin sa mga messages na madalas siyang ikwento at ipagmalaki ni Kiara sa mga kaibigan. Pati ang gallery sa cellphone ay halos puro larawan lamang nilang dalawa ang laman. Kaya naman, ng araw na yun, nagpasya si Aaron na abangan si Kiara sa labas ng eskwelahan para kausapin. Nagbaka sakali siya na makikipagbalikan pa yun sa kanya. Ilang sandali pa, natanaw ni Aaron si Kiara na lumalabas ng gate. Dali-dali niya yung nilapitan at kaagad na hinawakan ang kamay. Kiara, pwede ba tayong mag-usap? Hindi, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nakipag-break ka na sa akin, di ba? Dahil lang naman yun dun sa sinabi mo. Nasaktan ako dahil parang diring-diri ka na may mangyari sa ating dalawa. Kiara, ginagawa naman talaga yun ng mga magkarelasyon eh. Alam ko, pero hindi pa yun pwede para sa kagaya kong menor de edad. Tama si tita. Tsaka, hindi pa natin kayang buhayin ang sarili natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihin nagkukunwari kang matino. Hindi ka naman ganyan nung nakilala kita. Hindi na talaga ako yung nakilala mo, kaya huwag ka nang umasa na babalikan pa kita at babalik pa tayo sa dati. Tapos na tayo, Aaron, kaya tigilan mo na ako. Sige, titigilan na kita at hindi na kita kukulitin pa ulit. Basta tanggapin mo lang yung sorpresa ko sa'yo. Anong sorpresa? Malalaman mo na lang kung ano yun kapag sumama ka sa akin. Ayoko. Kailangan ko nang umuwi. Nagsabi na ako kay Tita Aya na pauwi na ako. Sandali lang naman to, kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Sige, pero sandali lang talaga ha. Oo, promise, sandali lang to. Nagtiwala naman si Kiara sa dati niyang nobyo sa pag-aakalang tunay nga na may surpresa sa kanya ang lalaki. Ngunit pagdating nila sa bahay ng kapatid noon na si Edong ay wala naman siyang nadatnan na kahit na ano. Pero habang may kinukuha si Aaron sa kwarto, nakaagaw pansin sa kanya ang hoodie na nakalapag sa upuan. Napakunot ang noo niya dahil pamilyar yon sa kanya. Pareho yon ng suot ng nanloob at tumangay sa kanilang mga gamit. Kaya naman, ilang sandali pa ay napailing na lamang si Kiara. Hindi, marami naman pwedeng magmay-ari ng ganong hoodie. Baka naman nagkataon lang. Ngunit ilang sandali pa, sunod naman niyang napansin ang cellphone na nakapatong sa mesang kinalalagyan ng telebisyon. Kunot noo siyang lumapit doon para kunin yon. Nang makita ang case ng cellphone at ang wallpaper, nang mabuksan yon, ay natutop niya ang kanyang bibig. Akin to Cellphone ko to. Paano to napunta rito? Nagngilid ang luha ng dalaga matapos niyang mapagtanto ang lahat. Pinaikot lang siya at pinaniwala ni Aaron na mahal nga siya ng lalaki. Nang lumabas yon sa silid, ay nanlilisik ang mga mata niya na nakipagtagisan ng tingin sa lalaki. Bakit nasa iyong cellphone ko? Nakita mo na pala. Yan talaga ang sorpresa ko sa'yo. Natuwa ka ba? May nagbenta niyan sa akin. Nagulat nga ako nung nakita ko yung wallpaper Picture nating dalawa. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko, Aaron. Sabihin mo sa akin ang totoo kung bakit nasa iyong cellphone ko. Nasaan yung laptop ko, ha? Yung laptop ni Tita Aya. Nabenta mo na rin ba? Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko na ngayon na ikaw ang pumasok sa bahay namin para pagnakawan kami. At suot mo pa nung gabi niya ng hoodie na nasa upuan. Napakagago mo, Aaron. Kaya pala tanong ka ng tanong tungkol sa bahay namin. Yun pala pinag-aaralan mo na kung paano mo papasukin. At kasabwat mo pa talaga ang kuya mo. Huwag mo idamay dito ang kapatid ko. Wala siyang inalaman sa binibintang mo sa akin. Talaga? Wala nga ba talaga o pinagtatakpan mo lang siya? Hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Wala na rin silbi yun, kaya tigilan mo na ang panloloko mo sa akin. Ginamit mo lang ako para pagnakawan ng pamilya ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko magpapasok na magnanakaw sa bahay. Na ako pala ang dahilan, kaya malaki naging problema ng tita ko na walang ibang ginawa kundi magmalasakit sa akin. Wow! Nahangina na ba yung utak mo? Parang nung nakaraan lang, galit na galit ka sa tita mong iyon Oo, galit na galit ako sa kanya dahil masyado akong makasarili at hindi ko nakikita ang punto ng ginagawa niyang paghihipit sa akin. Kung nakinig lang sana ako sa kanya, hindi sana kami mananakawan.
Hindi ka sana makakapasok sa bahay namin. Di sige. Total, pinagpipilitan mo lang din naman na magnanakaw ako, di aaminin ko na nga. Oo, ako nagnakaw sa inyo. Tinangay ko lahat ng mga alahas, pera at mga gamit na pwede kong ibenta, kasama ng cellphone mo. Kaso nang hinayang ako sa mga picture natin Naisip ko na baka magamit ko pa ang cellphone mo para magkabalikan tayo. Pero mukhang wala naman Wala nang silbi yun dahil alam mo na ang lahat. Kaya pasensyahan na lang tayo sa gagawin ko sa'yo. Inundayan ni Aaron ng malakas na suntok sa sikmura si Kiara. Dahil sa sobrang sakit ay nawalan siya ng malay. Ngunit bago pa man yun mangyari ay nasend niya na kay Aya ang voice message na laman ang pag-amin ni Aaron sa pagnanakaw sa kanila. Kalalabas naman ni Aya ng banyo ng mga sandaling yon nang marinig niyang tumunog ang messaging app niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang galing yon kay Kiara. Hindi naman kasi nagsesend ng voice message ang pamangkin dahil sanay yon na palaging chat lamang ang ginagawa para magpaalam sa kanya o mag-update kung nasaan man yun. Nanginig ang buo niyang katawan sa galit nang mapakinggan ang voice message. Hindi niya na yon tinapos pa at kaagad na tinawagan si Kiara, pero hindi na sumagot ang kanyang pamangkin. Sa takot na baka napahamak ang dalaga ay kaagad siyang nag-asikaso para humingi ng tulong sa mga pulis. Ipinarinig niya ang voice message na mula sa pamangkin bilang patunay na pinuntahan nga noon ang nanloob at nagnakaw sa kanila. Ate, nawawala si Kiara. Kanina pa siya nagsabing pauwi na pero hanggang ngayon wala pa siya. Tapos may sinend siyang voice message sa akin. May narinig akong boses ng lalaki. Sigurado akong yun ang lalaking isinama niya sa bahay at pinapasok sa kwarto niya. Inamin ng lalaking yun na siya nga ang nagnakaw sa bahay. Ano? Hindi mo pa ba siya natawagan bago siya nawala? Nakakailan tawag na ako, ate, pero hindi siya sumasagot. Kinakabahan na ako. Baka kung ano na nangyari sa pamangkin ko. Bakit mo kasi siya pinabayaan? Hindi ko siya pinabayaan. Pauwi na nga siya nung magsabi siya sa akin Paano ko naging kasalanan yon? Mag-isip ka nga, ate. Hindi itong tamang panahon para magsisihan tayo. Hanapin mo si Kiara. Wala akong pakialam kung saan ka pang lupalop maghahanap. Basta kailangan mo maiuwi ang anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Ginawa ni Aya ang lahat para mahanap ang kanyang pamangkin. Hindi dahil sa banta ng kapatid niya, kundi dahil natatakot siya sa maaaring mangyari kay Kiara. Lalo na't maayos na silang dalawa. Kaunting panahon na lang sana silang magkakasama sa bahay ay nangyari pa ang ganoong trahedya. Hindi na nagawang makatulog ni Aya. Nagtanong-tanong siya sa mga kaklase ni Kiara kung may nakakakilala kay Aaron, hanggang sa makausap niya ang best friend ng kanyang pamangkin. Sa awa ng Diyos na ituro naman noon ang address ng lalaki. Kaagad niyang pinuntahan ang bahay noon. Nagsama na rin siya ng mga pulis dahil baka armado si Aaron. Ngunit nang katukin nila ang pintuan ay walang sumagot sa kanila. Wala ring nagbubukas ng pinto. Nang silipin ng mga pulis ang bintana, nakapatay ang ilaw at mukhang wala ng tao roon. Gayunpaman, kinailangan nilang pasukin ang bahay para masiguro na wala nga roon si Kiara. Kiara! Kiara! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo po ako! Dalhin natin siya sa ospital! Pakibilisan niyo po! Walang patid ang luha ni Aya habang hawak ang kamay ng kanyang pamangkin habang sila ay nasa biyahe patungo sa ospital. Puno ng pasa ang muka at iba pang parte ng katawan ni Kiara. Punit na rin ang uniforme ng dalaga at may bakas ng dugo sa hita. Hindi pa man sinusuri ay malakas na ang kanyang hinala na ginahasa yon ng dati niyang nobyo. Dahil sa pinaghalong takot at pag-aalala para kay Kiara, hindi niya na nagawa pang sagutin ang mga tawag ni Lani.
Batid niyang hindi makakatulong ang pagbabanta ng kapatid, kaya sinabihan niya na lamang yon na bumiyahe na pauwi para sa kanyang anak. Habang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang pamangkin, ay patuloy siya sa pag-iyak, habang nagdarasal na maging maayos ang kalagayan ni Kiara. Magbabayad ang sino mong gumawa nito sa kanya. Hindi ako papayag na hindi sila mananagot. Isusumpa ako kahit ang kaluluwa nilang nakalaan sa impyerno. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan na siya ng doktor na stable na ang kalagayan ni Kiara, pero wala pa rin yung malay. Maya-maya, nakatanggap naman siya ng tawag mula sa ama ni Kiara na si Harry. Kaagad niya yung sinagot. Laking pasasalamat niya dahil higit na kalmado ang ama ng dalaga kesa sa kanyang kapatid na inuuna pa ang paninisi sa kanya. Aya, kumusta si Kiara? Nagising na ba siya? Hindi pa, kuya, pero stable ng kalagayan niya. Hinihintay na lang na magkamalay siya. Mabuti naman kung ganun. Pauwi na kami. Sa ospital na kami didiretso. Kayong bahala, kuya. Nandito lang naman ako, nagbabantay sa kanya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Kiara, Aya, ha. Pagpasensya mo na lang muna ang ate mo dahil mataas pa ang emosyon niya. Pero sigurado kong maiintindihan niya rin ang sitwasyon kapag nagising na ang anak namin. Sana nga, kuya. Hindi ko rin naman ginustong may mangyari masama kay Kiara eh. Mahal ko ang pamangkin ko at nagkaayos na kami, kaya wala na akong problema sa kanya. Kaya malaki ang pasasalamat namin sa iyo. Pagdating namin, pwede ka na munang umuwi para makakuha ng mga gamit at makapagpahinga ka. Kung gusto mo nang bumalik sa apartment, ikaw ang bahala. Doon na lang muna ako siguro sa apartment hanggat hindi pa kami nagkakaayos ni ate. Saka na lang ako bibisita sa inyo kapag nakauwi na si Kiara. Nang makarating sa ospital ang mag-asawang Lani at Harry, imbis na umuwi, ay dumiretso muna si Aya sa presinto para humingi ng update tungkol kay Aaron at sa kapatid na lalaki na natukoy na siyang kasabwat sa pagnanakaw at posible ring may kinalaman sa nangyari sa kanyang pamangkin. Ngunit base sa report, nagtatago na ang magkapatid. Dahil doon, lalong tumindi ang galit ni Aya kay Aaron. Gustuhin man niyang saktan din ang mga taong gumawa noon kay Kiara, ay hindi niya alam kung paano niya yun gagawin nang hindi siya napapahamak. Hanggang sa kinagabihan, bigla na lamang may nag-message sa kanya ang kaibigan niya na si Malik. Nakilala niya yon nung dinala niya sa albularyo ang katrabaho niyang may sakit. Anak yun ng albularyo, ngunit wala raw yung kakayahang manggamot. Pero nang makakwentuhan niya si Malik, sinabihan siya noon na kapag kailangan niya ng tulong, ay wag na wag siyang mahihiyang lumapit. Nung mga sandaling yon, saka lamang niya naunawaan kung anong kakayahan ang mayroon si Malik. At hindi nga yun panggagamot, kundi ang paggamit ng itim na mahika sa pamamagitan ng pambabarang at pangkukulam. Nang basahin niya ang mensahe ni Malik ay mas lalo siyang nagulat dahil nakalagay roon na oras na para hingin niya ang tulong ng lalaki. Dali-dali niyang tinawagan ang numerong ginamit noon para sabihin ang nangyari sa kanyang pamangkin. At kung may magagawa ba yun para tulungan siyang makapaghiganti. Sa bagal ng hustisya ay hindi na siya makapaghintay pa na makitang nagdurusa ang magkapatid sa ginawa nila kay Kiara. Humanda kayong dalawa. Oras na para unti-unti niyo ng pagbayaran ng ginawa niyo sa amin. Lalong-lalo na sa pamangkin ko. Nang mga sandaling yun, umuwi muna sa kabilang probinsya ang magkapatid na Aaron at Edong matapos takasan ang ginawa nila kay Kiara. Iniwan na lamang nila ang dalagita sa bahay matapos yung pagsamantalahan ni Aaron na may matinding pagnanasa sa kanyang nobya. Bakit ba kasi ginawa mo pa yun? Kung pinigilan mo sanang kamanyakan mo, hindi sana tayo nagtatago ngayon. Kuya naman, huwag na tayo magsisiyan.
Nakinabang ka rin naman sa ginawa ko sa pamilya niya, di ba? Kaya natural lang na damayan mo rin ako ngayong ako naman ang nangangailangan ng tulong mo. Mga utak magnanakaw lang tayo, Aaron. Hindi utak rapist. Gago ka. Bata pang ginahasa mo. 17 na yung kuya. 2 taon na lang, nasa legal na edad na rin naman siya. Saka malaking bula si Kiara, kaya hindi halata ang edad niya. Hindi naman yun ang punto rito eh. Sana hindi mo nalang pinakita yung cellphone niya. Wala naman talaga siyang malalaman kung hindi mo lang sinadya na ipakita yung sa kanya eh. Ano ba kasing pumasok yan sa kukote mo? Wala na akong ibang gusto nun kundi ang bumalik siya sa akin, kuya. At para ako makauna sa kanya, yun ang naisip kong paraan para sumama siya sa bahay. Eh bakit binugbog mo pa? Pumapalag eh. Gago ka talaga. Kung hindi ako dumating, baka napatay mo pa yon. Mas mabuti nga sana kung napatay ko na lang eh, para hindi na tayo nagkaproblema. Pero pinigilan mo pa ako. Hindi ko gusto maging mamamatay tao ka. Tama nang magnanakaw tayo, Aaron. Masama na nga yung ginagawa natin, mas lalo ka pa nagpakademonyo. Dinadaga ka ba, kuya? Kung hindi ko yung ginawa, gagawin din naman yun ng ibang tao. Bahala ka sa buhay mo. Basta itong tandaan mo, may malaking karma na naghihintay sa atin. Pero dahil sa ginawa mo, baka sumpanan dumapo sa... Ano nangyayari sa'yo? Nahilo yata ako sa biyahe, kuya. Pumasok ka na nga muna sa bahay ni Tiang Ida na makainom ka ng tubig. Sandali, kuya. Hindi pa ako tapos. Teka, parang iba na yung pagsusuka mo. Ano bang kinain mo bago tayo umalis kanina? Wala. Eh bakit ganyan na nararamdaman mo? Kulang na lang, lumabas na pati bituka mo dyan eh. Hindi ko alam, kuya. Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Pagkatapos ng huling suka ay tuluyan ng nawalan ng malay si Aaron. Mabuti na lamang at nasalo ni Edong ang ulo ng kanyang kapatid dahil kung hindi, tiyak na mababagok yon sa batong babagsakan. Binuhat niya yon papasok sa bahay ng kanilang Tiang Ida na nooy 58 anyos na. Ginamot ng matanda ang pamangkin, ngunit nagulat si Edong nang sabihin ng tiyahin na hindi lamang pagkahilo ang sanhi ng pagsusuka nito. Malamang may sakit ang kanyang kapatid at hindi niya alam ang tungkol doon. Ngunit ayon sa kanyang tiyahin, hindi yon basta-bastang sakit lamang dahil malaki ang posibilidad na ang pagsusuka ni Aaron ay senyales pa lamang ng pagkalat ng lason sa kanyang katawan na dulot ng isang sumpa. Ang sumpa ng mambabarang. Mabuti naman at nagising ka na. Ano ba nangyari sa akin, kuya? Bakit hindi ko may galaw ang buo kong katawan? Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko at ang sakit ng tiyan ko. Parang may gumagalaw din sa loob ko, kuya. Anong gumagalaw ang pinagsasasabi mo dyan? Tignan mo, umaalon-alon pa eh. Ano yan? Parang may nakapasok sa tiyan ko, kuya. Tulungan mo ako maalis to. Di ko alam kung anong gagawin dyan, Aaron. Kung alam mo lang kung anong sinabi sa akin ni Tiang Ida. Ano bang sinabi niya sa'yo, kuya? Ang sabi niya, malala na raw ang sakit mo, pero hindi raw yan ordinaryong sakit lang. Sabi niya, dahil daw yan sa barang. Pero, Aaron, wala akong ibang naiisip na pwedeng magpabarang sa'yo kundi ang pamilya ni Kiara. Sila lang ang may pinakamabigat na dahilan para gawin yan sa'yo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, kuya? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Galing lang yan kay Tiang. Hindi rin ako sigurado pero sa tingin mo ba may iba pang paliwanagan nangyayari sa iyo ngayon? Mababaliw na ako sa sitwasyon ko, kuya. Parang awa mo na. Tulungan mo akong gumaling dito. Tumulo ang luha ni Edong sa nakitang paghihirap ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya na rin alam kung ano pa ang maaari niyang gawin para kahit papaano ay maibsan ang hirap na pinagdaraanan ni Aaron. Ngunit sa kabila ng nangyari ay hindi niya sinukuan ang kanyang kapatid. Nagpatulong siya sa kanyang tiyahin na makahanap ng manggagamot. Handa siyang magbayad ng malaking halaga para sa ikabubuti ng pakiramdam ng binata. Ngunit naging mailap din yon sa kanila
hindi naging madali ang paghahanap ng albularyo. Sa bawat araw na lumilipas na hindi nagagamot ang kanyang kapatid, ay mas lalong lumalala ang kalagayan noon. Naglabasan na ang mga uod mula sa lumobo niyang tiyan at namagana rin ang mga kamay noon na halos mabulok na. Sa pagkakataong yun, mas lalong dumami ang uod na lumalabas sa katawan ng lalaki. At nang dumating ang albularyo na nahanap nila, hindi na rin noon kinaya pang gamutin ang kalagayan ni Aaron. Ayon sa albularyo, ibang maglaro ang mambabarang na dumali sa binata. Bihasa sa paggamit ng itim na mahika ang isang yun, kaya hindi basta-basta makokontra ng isang albularyo lamang. Pinayuhan sila na lumapit na rin sa mambabarang, pero dahil ilang araw na ang lumipas, ay maaaring huli na ang lahat para kay Aaron. Anong ibig niyang sabihin, kuya? Nahihintayin ko na lang ang kamatayan ko. Hindi naman sa ganun. Gumagawa pa naman kami ng paraan para gumaling ka. Huwag ka muna mawala ng pag-asa. Sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko, kuya. Pero alam ko at kita ko sa mga mata mo na wala na akong pag-asang gumaling. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Mas matatanggap ko pa yon. Hindi pa naman talaga tayo tuluyang nauubusan ng pag-asa, Aaron. Basta kumapit ka lang. Marami pa naman tayong albularyo na pwedeng papuntahin dito. Pero ilan nang tumingin sa akin, kuya, hindi ba? Wala pa rin kahit isa sa kanilang nakakagamot sa akin. Pare-pareho lamang sila ng sinasabi. Nang gabi ring yun, hindi na nakaligtas pa si Aaron. Sa huling ritual na isinagawa ng mambabarang na si Malik ay tuluyan na yung binawian ng buhay. Nangako naman si Edong na bibigyan ng disenteng libing ang kapatid, kaya lamang ay hindi na nila magagawa pang iburol yun nang dahil sa kalagayan, kaya diretsyong libing na ang bangkay ng binata. Umiiwas din si Edong na maging laman sila ng usap-usapan sa kanilang lugar dahil inaalala niya rin ang sitwasyon ng kanilang tiyang Ida. Matapos mailibing ang kanyang kapatid ay si Edong na mismo ang sumuko sa mga pulis. Nagpasya ang lalaki na isuko ang kanyang sarili para pagbayaran ang mga nagawa niyang krimen. Bagamat hindi siya ang gumahasa kay Kiara, ay naging kasabwat pa rin siya ng kanyang kapatid, kaya inako na lamang niya ang kasalanang yun. Samantala, ng mga oras na yun, nakauwi na sa bahay si Kiara at unti-unti na ring gumagaling ang kanyang mga sugat. Mabuti na lamang at lumaki siyang malakas ang loob at malakas ang pananampalataya sa Diyos, kaya hindi siya pinanghinaan ng tuluyan sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Ayos na bang pakiramdam mo, anak? Anong gusto mong pagkain? Kahit ano po pa, kung ano pong nandyan, yun na lang po. Aba, mukhang hindi ka na namimili ng ulam, ah. Natuto na po ako kay Tita Aya pa. Paanong hindi ka matututo ginugutom ka ng tiyahin mong yon? Naman. Ang totoo po niyan, ma, hindi naman po talaga ako ginugutom ni Tita Aya. Sinabi ko lang po yon para siraan siya sa inyo. Pero palagi siya nagluluto ng pagkain dito. Ako lang po talaga yung nag-iinarte, kaya minsan nauubusan na rin siya ng pasensya sa akin. Kita mo na, hinuhusgahan mo kasi kaagad yung kapatid mo. Kung tutuusin nga napakalaki na naitulong niya sa atin. Lalo na po sa akin, pa. Binilhan niya pa po ako ng bagong cellphone, tsaka pinapahiram niya pa po ako ng laptop. Oh, iyon naman pala eh. Ay nako, Han. Kausapin mo na si Aya. Magsorry ka sa kanya. Nakakahiya naman dun sa tao. Ang dami na niyang nagawa para sa atin. Kung wala siya rito, baka hindi na nadala sa ospital si Kiara. Tama po si Papa, Ma. Kaya please, kausapin niyo na po si Tia Aya para makabisita na rin siya rito. Namimiss ko na po siya eh. Ay, oo na, sige na.
Tatawagan ko siya mamaya. Matapos mabalitaan ni Aya ang nangyari sa magkapatid na nagnakaw sa kanila at gumahasa kay Kiara, napanatag na rin ang kanyang kalooban. Isa na lang ang inaalala niya nung mga oras na yon. Ang kapatid niyang si Lani na masama pa rin ang loob sa kanya at siya pa rin ang sinisisi sa nangyari sa kanyang pamangkin. Matutulog na sana siya noon nang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot ang kanyang noo nang makita sa screen ang pangalan ng kanyang ate Lani. Ate, napatawag ka. Kumusta si Kiara? Okay naman si Kiara. Hinahanap ka niya. Namimiss ka na raw ng pamangkin mo. Talaga? Pwede ba akong pumunta dyan? Gusto ko rin kasi siyang makita eh. Oo naman, pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa iyo at humingi ng tawad sa mga nasabi ko. Lalo na't ikaw ang sinisi ko sa nangyari sa kanya. Sa anak ko na mismo nanggaling ang lahat ng ginawa mo para sa kanya, kaya nagsisisi ako sa mga nabitawang kong salita sa iyo, Aya. Ayos na yun, ate. Hayaan mo na yun. Hinihintay ko nga lang na payagan mo akong pumunta sa bahay niyo para makita ko na si Kiara eh. May ibibigay pa naman ako sa kanya. Nako, kung kaya mong pumunta ngayon ay halika na. Excited na siyang magkita kayo ulit. Sige ate, on the way na ako. Ay teka sandali, may gusto pa sana akong itanong sa'yo. Ano yon ate? Nabalitaan ko kasi yung nangyari kay Aaron at sa kapatid niya. Ang sabi, may bumarang daw kay Aaron. Yun nga rin ang pagkakaalam ko, ate. May kinalaman ka ba ron? Ate naman. Mukha ba akong mambabarang? Pareho lang tayo ng pamilyang kinalakhan. Wala naman tayong lahing mambabarang, di ba? Ikaw naman, naitanong ko lamang eh. Baka kasi naisip mong gantihan yung lalaking yon tapos may kakilala kang marunong mambarang. Malabo yun, ate. Hindi ako yon, okay? O siya, pupunta na ako dyan. Mas pinili na lamang ni Aya na hindi ipaalam kay Lani na siya nga ang nagpabarang kay Aaron. Para sa kanya, mas makabubuti yon para sa pamilya ng kapatid niya dahil siguradong mag-aalala pa ang mga yon sa kanya. Lalo na sa posibilidad na balikan siya ng pamilya ng lalaki. Pero nangako naman sa kanya si Malik na hindi yon mangyayari. Naging emosyonal ang muling pagkikita nila ng kanyang pamangkin. Ang dating puno ng bangayan at sagutan ay napuno na lamang ng iyakan at madamdaming usapan. Humingi pa rin ng tawad sa kanya si Kiara kahit na matagal na niyang napatawad ang kanyang pamangkin. Ibinigay na rin niya ang regalo niyang laptop na kinuha lamang niyang hulugan, pero hindi niya na binanggit pa ang tungkol doon. Masaya na siya na nakamit na nila ang hustisya para kay Kiara. Ang tanging kailangan na lamang nilang gawin ay manatili sa tabi ng dalaga hanggang sa tuluyan na nung malampasan ang kanyang pinagdaraanan. Yun! Napakaganda na naman ng kwento natin, grabe! Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out! Simulan po natin kay Teresa Llorca, Manisan Mamot Mapadtaya, hi po kay Boss Red Gaspar, hello kay Jessica Rojas, kay Nelsa Ortega, hi kay Celine Arevalo, kay Hannah, Audrey, Nico, JD, Sabi, Santi, Gab at Carmela from Leia Gawaran. Hello din po kay Boss Robert Crimen, kay Dyke Gabu, kay Julie Castañas, kay Potrisam Rimbang from Cotabato. Hi din po kay Jovelyn Rania. Hi kay Eusebia Fajardo, Marjorie Dequilla, kay Joel Linab, Rojan Faith Lozada. Hi kay Annabel Villa. Hi din po kay Dimples Yumi. Hello kay Lady Dam. Kay Saudi Babe Gutierrez. Uy, magkaapelido po tayo. Pinsan. Hello din po kay Sally Roldan. Kay Stephanie D. Kay Irma Umali. Kay Ivy Cataluna. Kay Josephine Marcaida. Kay Jake Maranan. Hello din po kay Ami Viray. Kay Linlin.
kay Hilario Patra Jasmine, hi kay Jana May Creo, Mercy Grace Shooting, shout out po kay Lent TV2, kay Mary Jeniril Rhea Batiduan. Meron akong professor nung college sa Lyceum of the Philippines, si Mr. Batiduan. Hi po kay Gay Samojo, trivia lang yon. Hi din po kay Lynn Reyes, kay Mirna Alfaro, kay Hayashi Megan, at kay Grace Ordinan. Para po sa iba na hindi natin nabanggit, meron pa po tayong shoutout sa mga susunod na video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.